Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong December 27, 2024. Pag-usapan natin kung may posibilidad bang may mabuong bagyo bago magtapos ang taon at alamin natin ang mga weather system na patuloy na nagdadala ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa kahit wala pang aktibong bagyo. Para naman lagi kang updated sa mga balita tungkol sa lagay ng panahon. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel sa ngayon. Dalawang pangunahing weather system ang umiiral sa ating bansa. Una, ang Intertropical Convergence Zone, ITCZ, na may direktang epekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Pangalawa, ang Northeast Monsoon o Amihan, na kasalukuyang nararanasan sa Northern Luzon. Ang dalawang sistemang ito ang dahilan ng magkakaibang kondisyon ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Para sa Mindanao, Visayas, Palawan, Masbate, Catanduanes, Albay at Sorsogon, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng ITCZ. Ang mga pag-ulan na ito ay maaaring magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa, kaya mahalaga ang ibayong pag-iingat, lalo na sa mga lugar na mababa o bulubundukin. Sa kabilang banda, ang mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Norte ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan dulot ng amihan. Samantala, sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mahina lamang na pag-ulan. Kahit hindi malaki ang epekto, mahalagang manatiling alerto. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ang mararanasan, na may posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Bagamat panandalian lamang ang ulan, maaaring magdulot ito ng biglaang pagbaha o landslide kung malakas ang buhos. Narito rin ang pinakabagong weather advisory mula sa PAGASA sa epekto ng shearline at ITCZ. Ngayong araw, inaasahan ang moderate to heavy rainfall sa ilang bahagi ng bansa tulad ng Cagayan, Isabela, Apayao, Palawan, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Sarangani, Davao Occidental, Davao Oriental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi. Bukas, December 28, maaaring makaranas ang Cagayan ng heavy to intense rainfall habang ang Apayao, Isabela, Palawan, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Davao Oriental ay makakaranas ng moderate to heavy rainfall. Sa Linggo, December 29, moderate to heavy rainfall ang posibleng maranasan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, at Palawan. Ang mga pag-ulan na ito ay may panganib na magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Samantala, para sa tropical cyclone threat potential, walang inaasahang mabubuong bagyo sa linggong ito hanggang December 29. Sa ikalawang linggo, mula December 30 hanggang January 5, posibleng may mabuo lamang na low pressure area sa silangan ng Mindanao. Gayunpaman, mababa ang tsansa nitong maging ganap na bagyo at inaasahang malulusaw rin ito. Base sa ibang weather model, may posibilidad ng pagbuo ng low pressure sa January 1, ngunit walang nakikitang senyales ng development upang ito ay maging bagyo. Gayunpaman, huwag maging kampante dahil maaaring magbago ang sitwasyon. Patuloy na tumutok dito sa channel para sa pinakahuling balita sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at palaging mag-ingat.